Revelation chapter 3 verses 7 to 13. Ang simbahan or mga Kristohanon nga gikoronahan sa atong Ginoong Kristo nga mao ang simbahan or mga Kristohanon sa Philadelphia. The Crown Church which are Jesus Christ ay iyang gikoronahan. Human sa pagdeklara sa atong Ginoong Kristo mahitungod sa mga Kristohanon sa Sardis bilang mga sumbi nga simbahan o mga Kristohanon or the dying church, the Lord now is about to uncover the nature of the Philadelphian church. Igisunod dayon niya paghulagway sa iyang point of view ang simbahan sa Philadelphia nga kung saan wala gid siya gikasaway. Ug tungod niini gikoronahan niya kini nga simbahan. The passage of the Church of Philadelphia is divided into three sections. Ang presentation sa atong Ginoong Kristo niini nga mga Kristohanon, ang iyang statement o deklarasyon o encouragement niini nga simbahan sa mga Kristohanon sa Philadelphia, ug ang iyang promise reward ngadto sa mga overcomer ni ani nga simbahan. So, unsa ba ang presentation sa atong Ginoong Kristo niini nga simbahan, ang iyang pagpakita sa iyang kaugalingon? Unang-una, sa verse 7, isulat kini alang sa anghel nga nagabantay sa iglesia sa Philadelphia. Mao kini ang giingon sa balaan og kasaligan. So, unang-unang gideklara o gipakita niya ang iyang kaugalingon bilang holy and true. Balaan o kasaligan, holy and true. The Lord is holy and true. Kung holy o kung balaan ang pag-usapan or pure, the requirements of mao kini ang requirements sa atong Ginoong Hesukristo sa bawat Kristohanon. Matod pa niya sa Matthew chapter 5 verse 8, bulahan ang mga putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. So kinsa daw ang blessed, kinsa ang bulahan kadtong mga pure in heart, nganuman para kay sila makakita sa atong Ginoong Dios. Makasandaan nato nga ang atong Dios, ang Dios Amahan ay walang nakakakita dahil ang makakita niini ay hindi mabubuhay o talagang mamamatay gid siya physically. Ngunit sa mga overcomer nga mao ang pure in heart, kini ang requirements para makita nila ang atong Ginoong Dios. Muna nga dahil dili makita ang Dios Amahan, nagpakataos ang atong Ginoong Kristo para through Him, through pinaagi sa atong Ginoong Kristo, makita ang Dios nga dili makita ang Dios Amahan. Matod pa sa the Gospel of John. Bulahan ang mga putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. It is also without blemish, walay kapintasan. Ang standing sa usa ka Kristohanon ngadto sa atong Ginoong Dios in His presence ay kung moatubang nakita kanya, kung kita ay makaatubang kanya tungod sa grasya nga iyang gihatag kanato, without blameless kita, wala tay batik, wala tay kasaypanan nga iyang nakita. Munang hinungdan nga importante kayo ang grasya sa atong Ginoong Dios. 1 Peter chapter 1 verses 15 to 6 mao ning giingon, balaan ang Dios nga nagtawag kaninyo, busa angay usab nga magpakabalaan kamo. So ang mga Kristohanon ay liwat gyud sa nagtawag kanila nga mga atong Ginoong Dios. Ang atong Ginoong Kristo, Jesus is holy and perfect. So dapat gyud ang mga Kristohanon pinaagi sa grasya sa atong Ginoong Kristo. Verse 16. Kay nagaingon ang Dios sa kasulatan, magpakabalaan kamo tungod kay ako balaan. So mao lang gihapon ni parehas lang gihapon sa Matthew chapter 5 verse 8 nga dahil balaan ang Dios, magpakaputli, magpakabalaan ang iyang katawhan. True is being genuine. So ang pakilala sa atong Ginoong Kristo sa mga Kristohanon sa
Philadelphia ay siya ay holy and true. So, true is being genuine, faithful, and honest is also its meaning. So, pwedeng ang true ay ang synonym ni ini ay faithful, genuine, o honest. The Lord is always true and honest of what He said. Dili matod pa ni Apostol Peter nga walay makita nga pag pakaron ingnon man lang sa atong Ginoong Hesus Kristo dahil siya ay honest, genuine. Siya ay faithful and honest, genuine ang atong Ginoong Hesus Kristo. Ikaduha nga presentation sa atong Ginoong Hesus Kristo sa mga Kristohanon sa Philadelphia. The Lord hold the keys of David. Meron siyang kapangyarihan, meron siyang otoridad sa susi ni David. Matod pa sa Revelation 3:7, mao kini ang giingon sa balaan og kasaligan, He who has the key of David. Siya daw ay merong susi kang David sa kagingharian ba kini ni David. So this perhaps speaking of authority and rulership like King David. So makita nato din nga si David ay sa iyang panahon nga pagkahari ay talagang pinagpala o gipanalanginan pag-ayos sa atong Ginoong Dios. Dili lamang sa material nga mga butang kung dili labi na gyud sa espiritual. Kay gani ang deklarasyon sa atong Ginoong Dios sa kang mahitungod kay King David, si King David daw ay ang iyang kasing-kasing parehas sa atong Ginoong Dios. A man after God's own heart. Mao na ang giingon sa atong Ginoong Dios dito sa libro sa Book of Acts. That is why he confidently said nga nag-ingon ang atong Ginoong Kristo sa simbahan sa Philadelphia. Ay, grabe ng ubo. Who opens and no one shall shut. Who shuts and no one opens. Kinsa unsa kato iyang buksan, walay makapagsira niini. Og unsa usab kato iyang pagasaradan, walay makapagbukas niini. Nganuman, siya ang mayroong otoridad nga mobuhat lamang ni ana dahil ang susi ni David anaa kaniya. So figure of speech ni siya in terms of rulership, in terms of authority of King David. He also holds the case of death and Hades. Matod pa sa Revelation chapter 1:17 to 18, pagkakita ko kaniya, kinsa ni nag-istorya nga pagkakita ko kaniya, kini mao si Apostle John the Beloved, in the islands of Patmos nung nagpakita nga atong Ginoong Kristo in his resurrection nga kahimtang. Guys, thank you. Mao ni ang giingon sa ang giingon ni Apostle John. Pawala sa ubos, pawala sa karhat sa tutunan. Mao ni ang giingon ni Apostle John, pagkakita ko kaniya, natumba ako nga mura nagpatay diha sa iyang tiilan. So ang porma ni Apostle John pagkatumba niya ay si Jesus Christ din na bagsak siya na napaganon, nakahapa sa iyang tiilan. Nga mura daw patay. Wala mulihok. Dahil ang usa ka patay ay di galihok. So matod pa din pagkakita ko kaniya, natumba ako nga mura nagpatay diha sa iyang tiilan. Daghang karon nga tumba sa matod pa nila nga tandog sa Espiritu Santo, lahi man sa hulagway sa pagkatumpa ni Apostol John. Dahil si Apostol John natumba og ang iyang ulo diha sa tiilan sa atong Ginoong Kristo. Samtang nga nangatumba karon ay tikalbong man, paganon man. So mura bag katong mga sundalo nga ginangutana sila nga asa katong sa pagdakop nila kay Jesus Christ nga nangutana sila nga asa si Jesus Christ, pag angko ni Jesus Christ nga ako maong inyong ipangita, nangatumba sila og nangatikalbong. Pero si Apostol John natumba siya nga murag patay diha sa tiilan sa atong Ginoong Hesukristo.
Gipatong dayon niya kanako ang iyang tuong kamot og miingon, ayaw kahadlok. Ako ang sinugdanan og ang katapusan sa tanan. So, words of encouragement nga si Apostol John ay dili dapat mahadlok sa resurrection Christ dahil siya ang sinugdanan og ang katapusan. Mao na nga ah, kung makita nato ang atong Ginoong Kristo in his resurrection na sitwasyon, dili gyud lami dahil matud pa sa atong Ginoong Dios walay nakakita kanya nga buhi, patay gyud. Munang si Apostol John nung makita niya si Jesus Christ ay bumagsak siya na parang patay. Kinsa way ganahan nga mubagsak nga parang patay, muna nga lahi na gyud. Lahi gyud ang tao nga makakita sa atong Ginoong Kristo dahil wala gyud siya mahimo kung dili musabmitar gid siya sa atong Ginoong Kristo, sa atong Ginoong Dios. Verse 18, may kinabuhi ako nga walay katapusan. Matud pa sa atong Ginoong Kristo, ang kinabuhi nga walay katapusan, ang eternal life, anaa kanya. Mao sa niya iyang gingon sa 1 John chapter 5 verses 11 to 12 nga siya ang nagkupot sa kinabuhi nga walay katapusan. Dinhi sa Revelation chapter 1 verse 18, matud pa niya dinhi, may kinabuhi ako nga walay katapusan. Namatay ako, apan tan-awa buhi ako og dili na gayud mamatay. Kinsay namatay? Si Jesus Christ, apan after 3 days nag-resurrect siya ug matod pa niya dinhi dili na gyud siya mamatay pag-usab. Ilalom sa akong gahom ang kamatayon ug ang lugar sa mga patay. So kontrolado niya ang kalibutan sa kamatayon. Muna nga because Jesus Christ lives, we can face tomorrow. Muning pagkakantahon kadalasan sa diya sa mga haya sa patay. Because He lives, I can face tomorrow. Yun nga ang atong Ginoong Kristo, matod pa niya dinhi, nabuhi siya o dili na gayud siya mamatay. Tungod kay ang atong Ginoong Kristo, siya ang sinugdanan o ang katapusan. Gikan na siya sa katapusan, gikan na siya sa future, o mibalik din sa present, sa atong present nga kahimtang karon. Munang dili kita ang tinuod nga Kristohanon nga nagasalig sa atong Ginoong Kristo, dili mahadlok sa future. Nganuman ang atong Ginoong Kristo magauban ka nato gika from past, present ug ngadto sa future. Siya ang sinugdanan ug siya usab ang katapusan. This speaks of his victory over death. Yun nga na dahil ang atong Ginoong Kristo ay nagmanaogan, kitang tanang mga Kristohanon kung magpailalom kita sa iyang gaho, magpailalom kita kaniya, victorious usab kita. Ang atong i-maintain ang victory lang nga gihatag niya kanato. Yun nga na ang tanan nakita na nato sa Book of Revelation nga ang mga Kristohanon nga matinud-anon ay victorious kauban sa atong Ginoong Kristo sa bag-o niyang langit, sa New Jerusalem nga gikan samahan og mikanaog dinhi sa yuta. Speaks of victory. Sa Hebrew chapter 2 verse 14 mo ning giingon sa pulong sa Ginoo on that book, Hebrew chapter 2 verse 14, ug tungod kay ang gitawag niya nga mga anak sa Dios, mga tao nga may lawas ug dugo. So kinsa ning gitawag niya? Kinsa ning niya? Si Jesus Christ. May lawas ug dugo, ug tungod kay ang gitawag niya ni Jesus Christ nga mga anak sa Dios, mga tao nga may lawas ug dugo, si Jesus mismo nagpakatao sab aron ihalad ang iyang kaugalingon alang kanila. Kay pinaagi sa iyang kamatayon, mapildi niya si Satanas nga mao ang gigikanan sa kamatayon sa mga tao. Tungod sa kamatayon sa atong Ginoong Kristo dito sa krus ng Kalbaryo, napildi niya ang si Satanas. Munang kailangan gid niyang mamatay. Ang atong Ginoong Kristo walay kasalanan, walay batik sa mga bakak man lang nga makita sa iya. For sure,
dahil walay makita nga bating nga kasalanan sa iya, siya ay wala gayong kasalanan. Matod pa sa Romans chapter 3, kung wa ko masayop, verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayon. Jesus Christ, wala magkasala siya muna, mao kana nga ang kamatayon wala makahawid kaniya dahil wala siya kasalanan nga namatay. Munang after 3 days nag-resurrect ang atong Ginoong Kristo, proof nga dahil wala siya kasalanan dili makahawid kaniya ang kamatayon og mag-resurrect siya. Mao na nga tungod sa iyang kamatayon napildi niya si Satanas nga mao ang gigikanan sa kamatayon. Dili ang atong Ginoong Dios ang gigikanan sa kamatayon, si Satanas, dahil tungod sa kasalanan ni Satanas nga nabiktiman niya si Adan and Eve, ang kasalanan na yan nagikan sa Yawa ay mibunga sa kamatayon. Munang giingon dinhi nga mapildin niya si Satanas nga mao ang gigikanan sa kamatayon sa mga tao. Kung wala si Satanas nga nagkasala, kung wala siya nagkasala, maingon misunod dayon ang una natong mga ginikanan si Adan and Eve, walay kamatayon dahil sa kasalanan. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. O karon atong tanawon ang deklarasyon o encouragement sa atong Ginoong Kristo sa mga Kristohanon sa Philadelphia. Number 1, the Lord gave these Christians an opportunity perhaps in the ministry. Dunay gihatagan niyang oportunidad ang mga Kristohanon sa Philadelphia nga siguro para maging partaker or kapartner niya sa ministeryo. Dahil to be a partner sa ministry sa atong Ginoong Diyos, sa atong Ginoong Kristo is a privilege. Is an opportunity and an privilege nga nahimo kitang partner niya dahil dili magitan niya kinahanglanon. Ang tao ay wala kinahanglan sa Dios. Gihatagan na niya privilege, opportunity nga makapartner ta sa iyang buluhaton o maorgyo na. Dahil mabuhat niya ang tanang butang walay lisod, matod pa niya walay lisod kaniya, walay lisod nga butang para kanya. Ibig sabihin, wala siya nagkinahanglan sa atong tabang. Gihatagan lang kita og oportunidad, privilege to be maging partner sa iyang buluhaton. Muna nga wala natapos ang iyang buluhaton dahil daghan pang mga tao nga dapat makadungog sa pulong sa Ginoo, mutuo sa atong Ginoong Kristo. So gihatagan kitang mga Kristohanon, matinud-anon nga mga Kristohanon nga maging kapartner sa buluhaton sa atong Ginoong Hesukristo. Kita ang magtapos until sa iyang second coming sa iyang buluhaton. So, Revelation chapter 3 verse 8, matod ba dinhi, nasayod ako sa inyong mga binuhaton, nasayod usab ako nga bisan maluya kamo. So, Philadelphian Christians ay mga weak sila. Ibig sabihin nga wala sila kagaya sa mga dagkong simbahan nga dunay strength nga pwede nang di na magsalig sa Ginoo dahil dunay sila strength kagaya ng Laodicea. Pero ang mga Kristohanon sa Philadelphia ay wala magsalig sa ilang kaugalingong kusog kay sila ay kulang sa kusog. So diha sila nagdepende sa atong Ginoong Dios. Nasayod usab ako nga bisan maluya kamo, nagatuman gihapon kamo sa akong mga pagtulunan og wala gayud kamo mutalikod kanako. Sumuning giingon sa atong Ginoong Kristo, even they are weak sa kusog dahil kini nga mga Kristohanon ay dili man inila sa kalibutan, gamay sila siguro o mga pobre sila nga Kristohanon, dili mga milyonaryo, pero matod pa sa atong Ginoong Kristo, nagatuman gyapon sila sa iyang pagtulunan og wala mutalikod kanya. They are faithful like Jesus Christ, faithful to the Father. This church most probably love to evangelize the lost sinners. Open door in the New Testament speaks of opportunity in the ministry. Muna nga kung dunay oportunidad nga usa ka Kristohanon ma-share niya ang iyang pagtuo ngadto sa dili Kristohanon, he must grab the opportunity dahil minsan lang ang mga oportunidad.
Grab the opportunity dahil basig sa sumunod ay wala na'y oportunidad. Acts chapter 14 verse 27, sa pag-abot ni Pablo ug ni Barnabas sa Antioquia, gitigom nila ang tanang mga tumutuo sa og gisaysay, dayon nila ang tanang gihimo sa Dios, pinaagi kanila og kung sa unsang pamaagi nga ang Dios mihatag og kahigayunan aron motuo sab ang mga dili Hudiyo. Opportunity, kahigayunan para ma-share nila ang atong Ginoong Jesucristo para sila usab ng mga dili Hudiyo ay mutuo sa atong Ginoong Jesucristo. The Gentiles will believe the Lord Jesus Christ because of the testimony, because of the witness sa isang matinud-anon nga Kristohanon. 1 Corinthians chapter 16 verses 8 to 9 mao ning gingon, apan karon magpabilin una ako dinhi sa Efeso hangtod sa adlaw sa Pentecostes, Feast of Pentecost, Day of Pentecost, tungod kay daghan dinhi ang gustong maminaw sa maayong balita. Gusto nilang maminaw, doon na sila eagerness nga maminaw about sa maayong balita ni Jesus Christ. Gusto nilang madunggan ang good news about Jesus Christ. Daghan ang mutuod dinhi maayong balita og nagatuo ako nga daghan ang mutuod dinhi bisan tuod og daghan usab ang nagabatok. So daghan ang ga-desire pero daghan sa pang ga-desire nga kontrahon ang reliyon nga Kristiyanismo. Muna nga it is an opportunity to share good news to others. Good news about Jesus Christ to the people nga wala pa nakadungog, wala pa nakaila personally sa atong Ginoong Jesucristo. This is our opportunity nga mai-share, maipamalita nato ang atong Ginoong Jesucristo dahil yun ang magandang balita ngadto sa mga tao nga guba ang relasyon sa atong Ginoong Dios. Jesus Christ is the answer. Wala nay laing pa. Matod pa niya, I am the way, the truth, and the life. Walay makaadto sa amahan kung di sa pinaagi kaniya. The Lord's statement an encouragement to the church. Ikaduha, ang statement o encouragement sa mga Kristohanon sa Philadelphia. Munang akong giingon kanina, gamay lang ilang strength. Maluya sila, maluya nga simbahan, luya nga simbahan. Nasayod ako sa inyong mga binuhatan, nasayod usab ako nga bisan luya kamo, maluya kamo, nagatuman gyapon kamo sa akong mga pagtulunan. So dili babag ang kapobrehon, bisag dili kamayaman, ang kapobrehon wala kay sakyanan, dili babag na para makaduol sa atong Ginoong Jesucristo, para maka-ministry, makapamuhat sa buluhaton sa atong Ginoong Dios. Ang eagerness lamang, ang kadasig lamang ang importante sa tabang sa Espiritu Santo. The Church of Philadelphia is not admirable in the human standard, but they are faithful enough that the power of the Lord can manifest strongly to them. Matod pa ni Apostle Paul, ang context ay sakit pero it can be in general. Matod pa niya na sa akong kaluyahon diha makita ang kusog sa akong Ginoong Jesucristo dahil sa iyang grasya. Munang giingon niya sa 2 Corinthians chapter 12. Judges chapter 7 verse 2, mao ni ang insidente nga si Gideon gitawag sa Ginoo para pildihon nila ang Philistine. Mao ning giingon sa verse 2 ng Judges chapter 7. Ang Ginoo miingon kang Gideon, daghan ra kayo kining mga tawhan nga miuban kanimo nga gamiton ko aron pagbuntog sa mga Midianhon, Philistine. Midianhon. Makaingon unya ang mga Israelita nga nakadaog sila tungod sa ilang gahom ug dili ako nila pasidunggan. So nangita og pasidungog ang atong Ginoong Dios kanatong iyang mga tao. Kinsa pa ang magpasidungog sa atong Ginoong Dios, di ba ang iyang katawhan lamang? Ang dili niya katawhan, dili kayo magpasidungog sa atong Ginoong Dios. Matod pa niya sa Psalms 51, kung ako nasayo, 51 verse 15, in the day of trouble, call upon me, I will deliver you, and you will honor me. Sa panahon sa kalisdanan, tawag ka na ako, i-deliver ko ikaw niya ng sitwasyon, og imo akong pasidunggan.
magpasidungog gid ugaliin gid sa usa ka Kristohanon ang pag-appreciate, pagpasidungog, pasalamat sa atong Ginoong Dios bisan sa mga tao nga nakatabang kanila. We will always pray to the people to be blessed by the Lord because they bless us. The Church of Laodicea claim on themselves as powerful, but in the eyes of the Lord are not. Muna nga kontrari kining nga simbahan sa ang Philadelphia ug Laodicea, because Laodicea matud pa nila dato kami ug wala na kami nanginahanglan ug ang tanan kaya na namo. Samtang ang Church of Philadelphia ay maluya sila, gamay ra sila kusog. Munang kinahanglan gayon nila ang atong Ginoong Dios nga gusto naman sa atong Ginoong Dios dahil muna ang gusto niya sa iyang katawhan nga mosalig kanya. Trust in the Lord with all your hearts and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path straight. Sa tanan natong pagkabuhaton, i-acknowledge nato ang atong Ginoong Dios, pinagi siyang guidance sa prayer para matabangan kita niya nga maayos ang atong agianan sa kinabuhi. Revelation chapter 3 verse 17 mao ning giingon sa Church of Laodicea. Nagaingon kamo nga dato kamo. Gipangalanginan kamo og wala nay nagkulang kaninyo apan wala kamo masayod nga makaluluoy gayud kamo tungod kay kabus kamo diha sa pagtuo, buta sa kamatuoran ug hubo sa tubangan sa Dios. Makita nato dinhi nga sa kalibutanon nga mga perspective, sa kalibutanon nga perspective, ang Church of Laodicea, Christians of Laodicea ay kusgan sila, dako sila nga mga Kristohan, mga milyonaryo siguro dahil ang claim nila mayaman sila, sapian sila, wala na sila nagkinahanglan. Pero sa mga mata sa atong Ginoong Dios, kabus di ay sila. Kabus sa pagtuo, butas sa kamatuoran, o naked sa atubangan sa atong Ginoong Dios. The church is perhaps weak and pitiful in the eyes of other churches, but in God's eyes, they are admirable and strong. The Lord's statement and encouragement. Ikatulo, they keep the word of the Lord and not denied His name. Matod pa din sa verse 8, nasayad ako sa inyong binuhatan nga nagatuman gihapon kamo sa akong mga pagtulunan ug wala gayud kamo motalikod kanako. Bisan maluya kamo, nagatuman kamo sa akong pagtulunan o wala gayud kamo motalikod. Matod pa sa atong Ginoong Jesucristo. They keep the word of the Lord by enduring patiently. Nga naging malahotayon sila, nagpasensya sila ug milahotay kit sila. Matod pa sa atong Ginoong Jesucristo, ang manatiling hanggang tapat, tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kailangan nato nga tapat tayo, manatili sa atong Ginoong Jesucristo hanggang wakas sa ating buhay, hanggang sa pagharap natin sa Kanya para kita ay siguradong anaagayod sa kaluwasan. Dahil kung dili na tatapat, dili na ta magpadayon, dili na ta manatili sa atong Ginoong Jesucristo, matod ko pa sa una, naghunong na kita o mihunong na sa kita sa pagtuo sa atong Ginoong Jesucristo. Revelation chapter 3 verse 10. May umaabot nga mga kalisdanan sa tibuok kalibutan aron sulayon ang tanan nga mga tao. Apang tungod kay gituman ninyo ang akong sugo nga magmainuntuson kamo, ilikay ko kamo sa mga kalisdanan nga moabot. The hardship of life to the unbelievers is called calamidad. To the believers, it is the taste of our faith. Nganong kalamidad man sa mga unbelievers, ang mga kalisdanan sa ilang kinabuhi, dahil walay itistings ang atong Ginoong Hesukristo kanila, dahil wala sila pagtuo kaniya. Sa mga Kristohanon nga may pagtuo, ang mga kalisdanan sa kinabuhi ay testing lamang kini. Kung mupadayon ba sila sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo o dili ba? So, ang kalisdanan sa mga Kristohanon is the testing of their faith to the Lord Jesus Christ.
But to the non-Christian, to the unbelievers of our Lord Jesus Christ, it is a calamity dahil walay itesting ang atong Ginoong Kristo kanila dahil wala man sila ipagtuo sa atong Ginoong Kristo. Ikaw pa, statement and encouragement sa mga Kristohanon sa Philadelphia. The Lord will take care on their enemies. Verse 9. Apan mahitungod niya itong mga tao nga sakop ni Satanas, nga mga bakakon og nagpakaron ingnon nga mga Hudiyo, paludhon ko sila sa inyong atubangan. So this is a grabe nga encouragement nga promise sa atong Ginoong Kristo sa mga matinud-anon nga mga Kristohanon nga ang nag-persecute sa ila yun nga persecute sa ila nga naghimo og kalisdanan sa ilang kinabuhi. Matod pa sa atong Ginoong Kristo, siyang bahala dahil moabot ang adlaw nga mulhod sila sa atubangan sa ilang gi-persecute. Because they please the Lord, nagakalipay ang Ginoo kanila, the Lord will intervene on their side, on their battle sa kinabuhi, sa gubat sa kinabuhi nini nga mga Kristohanon nga matinud-anon. Kagaya sa Old Testament, matod pa sa Exodus chapter 14 verse 13, miingon si Moses sa katawhan, ayaw kamo kahadlok, pabilin sa inyong nahimutangan og tan-awa ang buhaton sa Ginoo niining adlaw aron pagluwas kaninyo. Be still, kailangan ging pagtuo. Kanang mga Ehiptohanon dili na ninyo makita pag-usab. Verse 14. Paghilom lamang kamo kay ang Ginoo maoy makig-away alang kaninyo. Ang atong Ginoong Dios ang makig-away sa atong mga problema, sa atong mga kalisdanan, even the enemy of Christian faith, kung kita ay magasalig lamang kanya and wait patiently sa mga kamot sa atong Ginoong Dios nga gamahanan. And God will make their enemy acknowledge that they are loved by God. Nagihigugma sila sa Ginoo bisan sa nag-persecute, anaa gyapon ang Ginoo kanila. Ikalima, the Lord's protection will be upon them. Verse 10 ng Revelation chapter 3. May umaabot nga mga kalisdanan sa tibuok nga kalibutan aron sulayon ang tanan nga mga tao. Apan tungod kay gituman ninyo ang akong sugo nga magmaynontuson kamo, ilikay ko kamo sa mga kalisdanan nga umaabot or sa nga moabot. So makita nato dinhi nga parang hulagway kini sa great revelation nga mahitabo nining kalibutana sa near future, kung saan ang man of perdition na si Antichrist ay mutungha na, magpatinaw na, og ang mga Kristohanon niya anang higayuna ay pahirapan sa ato asa ni Antichrist dahil sa atong Ginoong Kristo. Ngunit may gisaa dinhi ang atong Ginoong Kristo sa mga Kristohanon nga kagaya sa Philadelphia nga ang atong Ginoong Kristo ang maglikay kanila sa umaabot na great revelation sa tibuok kalibutan. So makita nato sa New Testament sa Book of Revelation chapter 14 kung wa ka masayop or 13 nga merong usa ka grupo sa mga Kristohanon nga gilikay sa atong Ginoong Dios sa mga kalisdanan nga gihinimo sa tao ni Antichrist. Ngunit duno sa mga Kristohanon nga wala mauban ni ini nga grupo. Hulagway sa rapture pero wala iklaro dito, basta gi-secure lang sa atong Ginoong Kristo. O wala naman ni istorya dito nga dad-on niya sa langit, kung dili gibutang lang niya sa dapit nga dili makapanghilabot ang yawa kanila sa disyerto. Ikanom, the Lord's statement and encouragement to the church. Hold on so that your crown will not be removed. Pasensya, manatili kayo para dili mawala ang regalo o ang reward nga giandam ko kanyo. Revelation chapter 3 verse 11. Hapit na akong moabot, busa padayon kamo sa pagsunod sa mga butang nga inyong nasayran, nga maayo og tinuod anon walay makaagaw sa ganti nga gitagaan na alang kaninyo. Ang Kristohanon ay padayon. Hinay-hinay basta kanunay.
padayon og padayon sa pagsunod sa atong Ginoong Kristo sa iyang pagtulunan. Padayon nga faithful sa atong Ginoong Kristo dahil ang reward ana-ana ug matod pa sa atong Ginoong Kristo, kung dili magpadayon ang usa ka Kristohanon, mawabasig mawala, maagaw ang ganti nga gitagana alang kanila. Muna nga, bisag dili pinaspasa, basta hinay-hinay, basta kanunay lang, nagasunod sa atong Ginoong Kristo. Promise reward to the overcomer. Sa mga victorious Christians, they will be honored. 12 ng chapter 3 ng Revelation. Ang mga nagmadinaugon, buhaton ko nga mga haligi sa puloy-anan sa akong Dios. O magpabiling gayud sila didto, markahan ko sila sa ngalan sa akong Dios, o sa ngalan sa syudad sa akong Dios, ang bag-o nga Jerusalem, nga ipakanaog sa akong Dios gikan sa langit. Markahan ko sab sila sa bag-o kong ngalan. So, makita nato dinhi paano ba i-honor kining mga manidaogon nga mga Kristohanon, madaogon nga mga Kristohanon. Mahimo silang haligi sa puloy-anan sa atong Ginoong Dios. Figure of speech ni siya, basta ang message niini importante kayo. Mahimo silang pillar dahil ang puloy-anan sa atong Ginoong Dios ay bag-ong Jerusalem. So, figure of speech pero ang message sayon sabton. Ang mga magmadinaugon, buhaton ko nga mga haligi sa puloy-anan sa akong Dios og magpabilin gayod sila dito. Ikaduha, never again will they live. Dili lagi sila mapapahawa dito. Verse 12. Ang mga nagmadinaugon, buhaton ko nga mga haligi sa puloy-anan sa akong Dios og magpabilin gayud sila dito. Ikatulo, ang pangalan sa amahan ay isulat sa kanila. The name of the Father will be written on them. Matod pa sa verse 12, markahan ko sila sa ngalan sa akong Diyos o sa ngalan sa syudad sa akong Diyos. So manatili sila dito, mahimo silang haligi, importante kayo. So usa ka balay kung wala haligi, lumpag. Muna nga, manatili sila dito dahil sila ang haligi, dili na sila mahawa dito. Mga figure of speech ni sila nga nga grabe nga honor ang ihatag sa atong Ginoong Kristo sa madinaogon. Markahan sila sa ngalan sa amahan, sa iyang amahan o sa iyang Dios, o bisan ang pangalan sa syudad sa New Jerusalem ay imarka gihapon kanila. Matod pa nini, og sa ngalan sa syudad sa akong Dios, ang bag-ong nga Jerusalem, nga ipakanaog sa akong Dios gikan sa langit. The name of the city of God, the New Jerusalem, will be written on them. Ikalima, paano ba sila i-honored? Kining mga overcomer, kining nagmaging malahaw tayo sa atong Ginoong Kristo. The new name of the Lord will be written on him. Markahan ko sab sila sa bag-o kong ngalan, matod pa sa atong Ginoong Kristo. He has a new name that will be marked to the overcomer. Ang challenge sa atong Ginoong Kristo, niini nga mga Kristohanon nga matinud-anon nga nagpabilin sa atong Ginoong Kristo, ang maminaw kinahanglan nga maghuna-huna kung unsa ang giingon sa Espiritu Santo ngadto sa mga iglesia or sa mga Kristohanon. Sama sa Smyrna, ang mga Kristohanon sa Philadelphia walay nakita ang Ginoong Hesus nga mga negatibong butang nga ilang gihimo. Mao kanang protektado gayud sila, ug kung doon naman sila yung mga problema, ang Dios ang makig-away para kanila. Mao kini ang Church of Philadelphia nga kung saan ang grabe nga mga promise sa atong Ginoong Kristo, kagaya sa Church of Smyrna. Sa 7 ka simbahan sa Asia Minor, kining duha lang kasimbahan, ang Church of Smyrna o ang Church of Philadelphia. Ang mga Kristohanon sa Smyrna o ang mga Kristohanon sa Smyrna dahil matinud-anon sila sa atong Ginoong Hesukristo. Daghang mga Kristohanon karon nga matinud-anon lang sa baba. Mas maayo ng dili lamang sa baba kung dili
sa gawa sa atong mga buhat yod. Nga ang atong baba ay makita sa atong binuhatan. So, sa mga sumunod ay dito na kita sa Church of Laodicea, ang ikapito nga simbahan sa Asia Minor nga gisulatan sa atong Ginoong Hesukristo. Og dinhi lang una kita kutob sa atong pagtuon sa mga Kristohanon sa Philadelphia. Og salamat sa tanan nga nananaw ni ining live coverage sa Facebook, ug sa mga sunod nga mga adlaw dito na sa akong personal channel sa YouTube. Ang Ginoo manalangin kaninyong tanan. Lord God, salamat kay Ginoo sa tanan nga nananaw ug mga tan-aw pa niini nga live, Panginoon. Bless them, O Lord God, and help them, O Lord God, nga maging kagaya sila sa mga Kristohanon sa Philadelphia, O Lord God, nga kung saan wala gyoy gikasaway ang among Ginoong Hesukristo. Salamat kay Ginoo o sa tanan nga nagatan-aw, O Lord God. Bless them, O Lord God, by providing their needs, Panginoon, according to their faithfulness diha sa iyo, Ginoo. And the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. O ang tanang mga anak sa Diyos magaingong, Amen. Amen and Amen. Bye-bye.